Hello mga ka-Wonderham! May bago na naman tayong pag-aaralan pero bago yan, shout out muna kay It's JD at kay Riego Hazel A. Kumusta? It's JD and Hazel. Salamat sa panonood at salamat sa ating mga ka-Wonderham na patuloy na sumusuporta. So, meron tayong tatlong problems. Solve the following problems. So, word problems na involving factoring polynomials. So, sasagutin natin isa-isa. Number 1 muna. If the area of the rectangle is given by the polynomial 2x squared minus 7x minus 15, what is the dimension of the rectangle in terms of x? So, paano natin sasagutin yan? Dito tayo sa kabilang page. Sulat natin. Number 1. Ang area daw ng rectangle ay, so may rectangle tayo. Rectangle. Yan. Ang area daw niya ay given by the polynomial 2x squared minus 7x minus 15. Ngayon ang tanong, what is the dimension of the rectangle in terms of x? So, ang dimension ng rectangle, di ba? Itong mas mahaba, ito yung length. Ito naman yung width. So, length to, width to. So, ano daw yung dimension? Ano yung length tsaka yung width nitong rectangle na to? So, dapat alam natin yung formula ng area ng rectangle. Ang area kasi ng rectangle, ang formula niya ay length times width. So, ang area natin ay 2x squared minus 7x minus 15. So, area, ito yon, equals length times width. So, ibig sabihin, itong area na to, ifa-factor natin para makuha natin yung dalawang factor na length at width. So, factoring ang problem natin. So, paano natin ifa-factor to? So, sa lesson natin ng factoring ng trinomial na merong coefficient na hindi 1 yung unang term. So, ipag-multiply natin itong 2 tsaka itong 15 or negative 15. So, 2 times negative 15 is equal to, sulat natin, 2 times negative 15 is equal to 30. Negative 30. So, yan, negative 30. Ngayon, hahanapin natin ang factor ng negative 30 na kapag pinag-add natin, ang sagot ay itong middle coefficient, itong negative 7. So, ano ba mga factor ng negative 30? Negative 130. 3 times 10. Or negative 3 times 10. 3 times negative 10. So, ipag-a-add natin yung mga factors. So, negative 1 plus 30 is equal to 29. So, hindi siya equal dito sa negative 7 sa gitnang coefficient. So, hindi yan ang kailangan natin. Negative 3 plus 10 is equal to 7. Negative 7 to. So, hindi rin yan. 3 times negative 10, 3 plus negative 10 is equal to negative 7. So, yan ang kailangan natin. Kasi kapareha siya nitong gitnang term. Ito ang ating gagamitin, yung 3 at negative 7. So, ipapalit natin ito dito sa negative 7. So, sulat natin to. Sulat natin 2x squared. So, sulat muna natin itong mas malaking number. Minus 10. Minus 10. Lagyan mo na x. Tapos, sulat mo rin itong positive 3. Plus 3. Lagyan mo rin ng x. Minus 15. Yung nasa dulo. Minus 15. So, itong negative 10x plus 3x equals negative 7x. So, kaya natin ito ipinalit kasi same lang to sa negative 7x. So, same equation lang yan. Ngayon naman, ang gagawin natin ay i-group natin sila sa dalawa. So, itong unang dalawa at
itong pangalawang dalawa. Yan, magka-group na sila. So, kaya natin ginroup dahil ifa-factor natin sila ng bukod. So, itong 2x squared minus 10x, ifa-factor natin siya. Ano ang common factor nitong dalawang terms? So, parehas silang may 2. Di ba? Parehas silang divisible by 2. Parehas din silang divisible by x. So, ang common factor nila ay 2x. So, ano matitira? So, 2x squared divided by 2x is equal to x minus 10x divided by 2x is equal to 5. So, na-factor out na natin. Ngayon, plus, sulat natin itong plus. Ito namang pangalawa, ifa-factor natin. 3x minus 15. So, anong common factor ng 3x tsaka ng 15? So, parehas silang divisible by 3. So, i-factor out natin yung 3. Labas natin sa parenthesis. So, ano natira sa loob? 3x divided by 3 is equal to x. So, kopya natin yung minus. 15 divided by 3 is equal to 5. So, kapag ganyan, so napapansin natin na yung nasa loob ng parenthesis ay parehas na x minus 5. So, ang factor nito, susulat natin yung nasa loob ng parenthesis, yung x minus 5. Yun yung unang factor. At ang pangalawa naman, yung mga finactor out. So, 2x, sulat natin dito, 2x. Tapos, ito naman, plus 3. So, yun yung mga finactor out. So, ito ng dalawa ang ating factor ng 2x squared minus 7x minus 15. So, pag pinag-multiply natin itong dalawang binomial, ito ang sagot. So, since ang area natin ay ito ang area, at ang area natin ay equal sa length times width. So, ano ang dimension ng rectangle? Ito ang dimension nila. Yung isa ay x minus 5. So, ito yung length. Tapos, yung isa naman ay 2x plus 3. Ito yung width. So, yan dalawa ang dimension natin. Pwede rin siguro na ito ang tawagin mong width. Ito ang tawagin mong length. Hindi kasi natin sure kung alin dyan yung mas malaki. Kasi hindi pa natin sinosolve. Pero, itong dalawa yung dimension. So, length times width equals area. So, yun ang sagot sa number 1. So, number 2 naman tayo. So, sabi, volume of the prism is x cubed. So, basahin muna natin dito. The volume of the prism is x cubed plus 64. If the height is the binomial factor of the volume, and the trinomial factor is the product of length and width, find the height of the prism. Dito natin sulat. So, ang volume daw ng prism. So, ano ba yung prism? So, ito ang example ng prism. Drawing natin. Yan. So, pwedeng triangular prism, pwede rin rectangular. Ito, rectangular prism to. Ang volume daw nito ay x cubed plus 64. So, ang height nito, syempre, ito yung height. Ito yung length. Ito naman yung width. So, sabi, ang height daw niya ay binomial factor ng volume. So, binomial factor nito yung height. At yung trinomial factor naman ay product of length and width. Find the height of the prism. So, yung height ang ating hinahanap. Ito yung binomial factor. Binomial factor. Ano bang volume ng prism? Ang volume ng prism ay length times width times height. So, yung height daw, ito yung binomial na factor. Yung trinomial factor naman, yung product ng length at width. So, length times width, ito yung trinomial factor. Trinomial factor.
So, paano to? Ibig sabihin, ipa-factor natin uli yung x cube plus 64. So, paano ba ito ipa-factor? Kung mapapansin natin, ito ay isang example ng sum of two cubes. Kasi yung x, cube siya. Yung 64, ang 64 ay 4 cube. 4 cube. 4 times 4, 16 times 4, 64. So, 4 cube ang 64. So, sum of 2 cubes yan. Dalawang cube na pinag-add mo. So, may special, tawag doon, special product or special factoring. Itong sum of 2 cubes. Ano ang formula niyan? A cube plus B cube is equal to A plus B times A squared minus AB plus B squared. So, ganyan ang formula ng sum of two cubes. A cube plus B cube is equal to A plus B times A squared minus AB plus B squared. So, kung mapapansin natin, binomial tong isang factor, trinomial tong isang factor. Ibig sabihin yan, ito ang hinahanap natin na height. Kasi ito yung binomial na factor. So, kung ano man ito yung sagot sa tanong, yung height. Ito naman, trinomial factor, ito yung length times width. So, pag pinag-multiply mo yung length times width sa height, para mong pinag-multiply itong trinomial sa binomial. So, paano natin to sasagutan? So, ang A cube daw plus B cube, ang unang factor niya A plus B. So, paano natin ano to dito sa x cube plus 4 cube? So, ang A natin ay yung x. Papalitan natin ng x yung A. Yung B naman, papalitan natin ng 4. So, ang mangyayari, so, yung A papalitan natin ng x plus yung B papalitan natin ng 4. So, B cube, 4 cube. So, dito naman B, dito 4. Times, so, A squared, ang A papalitan natin ng x. Magiging x squared minus A, B. So, A times B, x times 4 or 4x, 4 times x. Pinagbaliktad lang natin. Pero x yung A, 4 yung B. Plus B squared, 4 yung B. So, 4 squared. 4 times 4 is equal to 16. So, yan ang factor ng x cube plus 4 cube or x cube plus 64. So, anong hinahanap natin? Yung height. Yung height daw ay yung binomial factor ng volume. So, ang binomial factor ay x plus 4. So, ito ang ating sagot sa number 2. Ang height ay x plus 4. Tingnan natin ulit yung problem. Ito pala. Yan lang. Walang unit. X plus 4 lang. So, next. Okay, so number 3 naman tayo. Ang sabi, the length of a rectangular lot is 6 less than thrice its width. If the area is 45 square centimeters, what is the length and the width of the rectangle? Okay, dito natin isulat. May rectangular lot daw. So, rectangle na naman. Ang area niya ay 45 square centimeters. Ang length daw niya, so ito yung length. Length of the lot is 6 less than thrice its width. So, 6, sulat natin 6 less than thrice its width. So, ito yung width, W. Ito yung width, ito yung length. So, paano natin to isusulat yung 6 less than thrice its width? Ito muna, thrice its width. Ibig sabihin, 3 times ng width. So, 3 times W.
3 times W. 6 less than thrice its width. So, 6 na beses or 6 na mas mababa kesa sa thrice its width. So, pag 6 less than, ibig sabihin, ima-minus mo yung 6 dito sa 3W. So, ganito natin i-interpret yung 6 less than thrice its width. 3W minus 6. So, yan daw yung length niya. So, 3W minus 6. So, ang tanong ay, what is the length and the width? Ano daw yung length, ano daw yung width? So, 45 ang area. So, di ba ang formula ulit ng area ay length times width. Ibig sabihin, 45 equals length times width. Papalitan natin tong length nitong 3W minus 6 kasi 3W minus 6 ay equal sa length. So, 45 equals yung length, palitan mo ng 3W minus 6 times width. Times mo sa W. So, pwede na natin siyang isolve. 45 equals, so distribute lang, di ba? W times 3W is equal to 3W squared. W times negative 6 is equal to negative 6W. So, paano to? Ilipat natin ngayon yung 45 dito sa kanan para maging trinomial siya. So, positive 45, pag nilipat mo sa kabilang side ng equal, magiging negative 45 na. So, ito wala na to siya dito, 0 na to. So, magiging ganito na. 3W squared minus 6W minus 45. So, meron na tayong trinomial, pwede na natin siyang i-factor. So, 3W squared minus 6W minus 45. Pwede pa pala natin siyang i-factor out yung 3. Kasi, yung 3, yung 6, tsaka yung 45 ay divisible lahat sa 3. So, factor out muna natin yung 3 para mas simple yung trinomial natin. So, 3, lalabas mo sa parenthesis. 3W squared divided by 3 is equal to W squared. Minus 6W divided by 3 is equal to 2W. Minus 45 divided by 3. 45 divided by 3 is equal to 15. So, ayan. Mas maliit na yung trinomial natin ay fa-factor. So, pag mag-factor tayo nito, hanapin natin yung factor ng negative 15. So, negative 15. So, 1 times negative 15. 3 times negative 5. So, kailangan yung pair ng factors, kapag pinag-add mo, equal siya sa gitnang coefficient ng trinomial, negative 2. So, tingnan natin. 1 plus negative 15 is equal to negative 14. So, hindi yan. Hindi siya negative 2. 3 plus negative 5 is equal to negative 2. So, ito ang kailangan natin. 3 tsaka negative 5. So, sulat natin yung 3. So, ang factor nitong trinomial na to, ito nasa loob ng parenthesis, ay maglalagay ka ng x. Sa dalawang binomial yan. X pareho sa simula, tapos kopyahin mo to. 3. So, positive 3. Ito naman, negative 5. So, minus 5. So, ibig sabihin, ngayon may factor na siya, tapos equal sa 0. Lipat tayo dito sa kabila. Sulat ko lang ulit. 3x, ay, hindi pala kita. X plus 3 times x minus 5 is equal to 0. Pwede mo nang i-equate itong mga factor sa 0. So, itong x plus 3 equal 0. Ito namang isa, x minus 5 equal 0. So, ano yan? Lilipat mo yung 3 dito. Magiging negative 3. X equals negative 3. Negative 3. So, ito naman, negative 5. Lilipat mo sa kanan. Magiging x equals, mababaliktad yung sign. Magiging positive 5. Ay, sorry. W pala to. So, yung x, W. Nagawa kong x. Naging x na. So, yung W,
or x, pwede na rin x. Basta yung width ay negative 3, yung isa naman ay positive 5. Pero since ang hinahanap natin ay length tsaka width, hindi naman pwede magkaroon ng negative na length or width yung rectangle. So, ito yung kukuhanin natin na width. So, ang width ng rectangle ay 5. Ang length naman, diba, 6 less than 3 times the width. So, 3w minus 6. Ipapalit lang natin yung 5 dito sa w dito. Itong 5, palit natin dito sa w. So, length equals 3 times 5 minus 6. Length equals 3 times 5 is equal to 15 minus 6. So, ang length natin ay 15 minus 6 is equal to 9. So, ang width natin ay 5, ang length natin ay 9. So, i-check natin kung tama. Ang area daw ng rectangle ay 45 square meters. Square centimeters pala. Ang area ay length times width. So, 45 is equal to length 9 times width 5. So, 45 ang area. So, 9 times 5 is equal to 45. So, tama. Tama ang ating sagot. Ang width ay, lagyan pala natin, 5 centimeters. Lagyan natin ang unit. Ang length naman ay 9 centimeters. Yan. So, yan ang ating sagot sa mga word problems natin involving polynomials. Sana may natutunan kayo kahit parang feeling ko medyo magulo yung aking explanation. Hanggang sa muli. Bye-bye!